Kabanata 511. Gayunpaman, ayaw niyang gamitin itong jade pendant sa pangalan ni Jade Ren, kaya sinabi niyang muli. Ipagpalat natin itong medicinal pill. At lahat ng ito. Tulungan mo akong palitan ito. Zephyr, kumuha ng ilang hindi kinakailangang bagay mula sa storage ring. Sa oras na ito, ang auction sa plaza ay gaganapin pa rin. Ang auction ay parang nagngangalit na apoy, paminsan-minsan, mayroong ilang pinakamataas na kayamanan na maaaring magpabaliw sa mga tao sa pribadong silid. Haha. Sa tingin ko, ang lahat ay nasa magandang kalagayan sa auction ngayon. Ang palakol na iyon mula kanina ay talagang pambihira. Gayunpaman, ang bagay na ito sa ibaba ay hindi na isang sandata. Sa halip, ito ay isang mabangis na hayop. Nakangiti ang matandang lead sa plaza. Isang mabangis na hayop. Bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr at tumingin siya sa plaza. Sa oras na ito, sa pribadong silid ng Zinlong Master. Ang kanyang mukha ay nagsimulang maging excited at halos mabaliw. It's finally here. It's finally here. I don't believe na may kaga ka pa sa akin. Old lead, huwag mo na kaming hulaan. Anong klaseng mabangis na hayop? Bakit ngayon pa lang sila nagsisimulang mag-auction? May isang taong hindi nasisiyahang nagsabi. Haha. Hindi naman sa hinahabol kita, pero ang mabangis na hayop na ito ay hindi simple. Isa itong Silverhorn Golden Tattooed Python. Boom. Ano? Pagkasabi niya noon ay natigilan ang lahat. Silverhorn Golden Tattooed Python. Isa talaga itong Silverhorn Golden Tattooed Python. I didn't expect this to be a rare beast in the legend. It's the king of 5th level fierce beasts. Kaya daw nitong kontrolin ang baha. Nakakamangha. Isa lang ang alam mo. Ang Silverhorn Golden Tattooed Python ay hindi lang ganoon. Ang inner elixir nito ay mas makapangyarihan. Sinasabi na kung ubusin mo ang inner elixir ng Silverhorn Golden Tattooed Python, mababawasan mo ng kalahati ang bilis ng iyong breakthrough. Sa katunayan, ang proseso ng paglusot ay hindi kapani-paniwalang makinis. Tama. Kung kukuha ako ng napakaraming inner elixir, natatakot ako na posibleng makapasok ako sa pinakamataas na kaharian ng martial arts. Sa iyong mga panaginip. Napakakaunti ang Silverhorn Golden Tattooed Python, hindi mabilang na mas kaunti kaysa sa mga inapo ng Ancient Draconic Bloodline. Bihira na makakita ng Silverhorn Golden Tattooed Python sa loob ng daan-daang taon. Gusto mo pa rin kainin ito ng marami. May humagalpak sa tawa. Keke, mukhang pamilyar na pamilyar ang lahat sa Silverhorn Golden Tattooed Python na ito. Dahil ito ang kaso, hindi ko na kayo huhulaan. Ang Silverhorn Golden Tattooed Python na ito ay napakabihirang. Noong una, gusto naming mapanatili itong mabuti. Sa kasamaang palad, naubos na namin ang inner pill na ito. Kaya, sa pagkakataong ito, ang katawan ng Silverhorn Golden Tattooed na Python ay ang simula ng milyon-milyong tattooed na ginto. Pagdating sa puntong ito, kahit na palaging nakangiti ang matandang lead, medyo napipilitan ito sa oras na ito. Wala na bang inner elixir? Matandang lead, sobra ka na. Bagaman ang Silverhorn Golden Tattooed Python, na walang inner pill, ay napakahalaga, ito ay walang halaga. Kahit na ang matandang lead ay palaging mahusay na ipagtanggol ang kanyang sarili, mapait na ngumiti lang siya sa sandaling ito. Sa katunayan, ang halaga ng Silverhorn Golden Tattooed Python, na nawala ang inner elixir nito, ay lubhang nabawasan. Hindi umimik si Zephyr pero sa pagkakataong ito ay bahagyang napakunot ang noo niya. Habang ang Evil Breaking Eye ay dahan-daang kumikislap, ang kapangyarihan ng dragon sa kanyang katawan ay malapit ng umungol. Ito ay hindi na ang katawan ng Silverhorn Golden Tattooed Python ay ganap na walang halaga. Bukod dito, sa kanya, ang katawan nitong Silverhorn Golden Tattooed Python ay mas mahalaga pa kaysa sa inner elixir. May chismis na. Ang Silverhorn Golden Tattooed Python ay ang bloodline ng isang Divine Beast Dragon. Mukhang totoo ito. Lihim na natuwa si Zephyr. Malapit na niyang makuha ang Silverhorn Golden Tattooed Python. Gayunpaman, sa oras na ito, narinig ang isang bid. 50 milyon.
Kabanata 512. Nanggaling ang boses sa isang private room. Si Zinlong Master iyon. Sa oras na ito, halos mabaliw ang ekspresyon ng mukha niya. Nagniningning ang kanyang mga mata, at determinado siyang tumingin sa Silverhorn Golden Tattooed Python. Ang Silverhorn Golden Tattooed Python na ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa akin. Kabilang sa mga ito, mayroong isang dragon bloodline. Bagamat hindi ito marami, ito ay sapat na upang pasiglahin ang aking sariling bloodline sa mas mataas na antas. Dapat kong makuha ito. 50 million. May nagbibid pa ba? Na may mahinang ngiti sa kanyang mukha, sinabi ng matandang lead sa malalim na boses. 50 milyon ay lampas sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ng lahat, ang Silverhorn Golden Tattooed Python na ito ay gumamit na ng pinakamahalagang inner elixir. Ang natitirang pisikal na katawan ay nagkakahalaga ng mas mababa sa ika-10. Nakikita ko. Sa isa pang pribadong silid, dahan daw ang tinikman ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kakaibang ugali ang tsaa at sinabing may mahinang ngiti. Master, parang may nakita ka. Sa pagtingin sa Panginoon, hindi maiwasang magtanong ng matanda. Tama. Bagamat ang Silverhorn Golden Tattooed Python na ito ay may natitira na lang na inner elixir, isa pa rin itong mahalagang kayamanan para sa Little Dragon King Manor. Hindi lang iyon, malamang na mas malaki pa ang halaga nito kaysa sa isang inner elixir. Ang katawan ng Silverhorn Golden Tattooed Python na iyon ay naglalaman ng bloodline. Iyon ang bloodline ng isang dragon at tiyak na lumaki rin ang linya ng dugo nito. Ang Little Dragon King Manor ay wala sa ating Earth Devil Mansion. Walang dapat ipag-alala. Bakas ang pagmamalaki sa tono ng matanda. Malinaw na hindi niya sineseryoso ang Little Dragon King Manor. Ang kanyang pagkakakilanlan ay isang gwardya lamang. Sa sandaling ito, pagkatapos na mag-alok ang young master ng 50 milyong tael ng ginto, walang ibang tumawad. Maraming tao ang nakakaalam ng kwento sa loob. Gayunpaman, napabuntong hininga lamang sila sa kanilang mga puso. Ang swerte ng Little Dragon King Manor ay mabuti. Para sa karamihan ng mga martial arts practitioner, ang Silverhorn Golden Tattooed Python na ito ay hindi gaanong nagagamit. Kahit na ito ay pino sa mga table tasks, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Malamang na ayaw nilang masaktan ang Little Dragon King Manor para sa isang Silverhorn Golden Tattooed Python na may kaunting epekto. Very good. Mukhang this time around, ang pagmamayari ng Silverhorn Golden Tattooed Python ay ang matandang lead ay mukhang nasiyahan. Kung tutuusin, bihira lang siyang umabot sa level na 50 milyon sa panahong ito. 60 milyon. Gayunpaman, nang siya ay magpahayag, isang mahinahong boses ang dahan daw ang nagmula sa isang pribadong silid. Baliw ba ang lalaking ito? Yes, he's totally crazy. Ngayon lang, nakipagkumpetensya siya sa mga tao mula sa Little Dragon King Manor para sa Ghost Hand Jade Card, pero ngayon ay ipinaglalaban niya ang Silverhorn Golden Tattooed Python. Kung walang conflict sa pagitan nila, it's simply unimaginable. Ito ay dapat na sinadya. Ngunit sino sa lupa ang nangahas na pukawin ang mga tao ng Little Dragon King Manor? Habang kumakalat ang mga talakayan ng karamihan, si Zinlong Master ay ganap na galit. Sa disguised killing intent sa kanyang mga mata, tumingin siya sa isang direksyon na may puot. Itong lalaking ito, kahit sino ka pa, patay ka, patay. Si Zinlong Master ay umungal ng walang kabuluhan, at ang hangarin ng pagpatay ay halos napalitan na. 70 milyon. Kabanata 513. 70 milyon ang eksaktong presyong inaalok ng Zinlong Master. Kahit na siya ay labis na nagalit, sa oras na ito, determinado siyang makuha ang Silverhorn Golden Tattooed Python. Ang taong nagpahayag ng 60 milyon ay natural na si Zephyr. Sa oras na ito, mayroon siyang mahinang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Talagang ayaw niyang i-provoke si Zinlong Master, ngunit pareho ang Ghost Hand Jade Card at ang Silverhorn Golden Tattooed Python ang kailangan niya. Sa makatuwid, kailangan niyang makuha ang mga ito. At saka, paano kung nasaktan niya sila? Hindi natatakot si Zephyr sa tinatawag na Little Dragon King Manor.
Kung ikukumpara sa Boundless Academy, hindi kwalipikado ang Little Dragon King Manor na hamanin ang Boundless Academy. 80 milyon. Pagkatapos, nang sabihin ni Zinlong Master ang 70 milyon, sinundan siya muli ni Zephyr. 70 milyon. Muling tumunog ang boses ni Zinlong Master. Sa sandaling ito, ang halaga ng Silverhorn Golden Tattooed Python na ito ay unti-unting nagsimulang maging superior sa Ghost Hand Jade card. Maging ang mukha ng matandang lead ay unti-unting nabigla. Hindi niya inaasahan na ang Silverhorn Golden Tattooed Python na ito ay makakaabot talaga sa ganoong level. Ito ay hindi kapani-paniwala. 100 milyon. Si Zephyr Khan ay muling naglabas ng isang nakakatakot na presyo. Dapat galing siya sa malaking puwersa. God, 100 million. Tila naghagis ng bomba ang mga sinabi ni Zephyr kaya napasigaw ang lahat. Oo, baka baliw siya. Sapat na ang 100 milyon para bilhin ang inner elixir ng isang pang-apat na antas na mabangis na hayop. Mayaman talaga ang lalaking ito. Hahaha. Medyo interesting ang batang ito. Hindi napigilan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na tinatawag na Mansion Master. Mukhang may sama ng loob sila sa Little Dragon King Manor. Kung hindi, hindi siya kikilos ng lantaran. Tumanggo ang matanda at sinabing, maaaring hindi iyon ang kaso. Sabi ng medyo may edad na lalaki na may kakaibang ekspresyon. 200 milyon. Galit na galit si Zinlong Master. Kahit na siya ay nagbid, ang kanyang boses ay puno ng pagpatay na layunin. 300 milyon. Bahagyang itinaas ni Zephyr ang presyo. Damn it. Wait and see. Si Zinlong Master ay nabaliw sa sukdulan. Umungol pa siya ng walang saplot. 300 milyon. Maging ang ekspresyon ng matandang lead ay bahagyang nagbago. Kahit siya ay hindi niya inaasahan na ang Silverhorn Golden Tattooed Python na ito, na hindi niya pinapahalagahan, ay maaaring umabot sa ganoong antas. Ito ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. 300 milyon minsan. 300 milyon 2 beses. Sa kanyang ulat, malinaw na hindi nilayon ni Zinlong Master na ipaglaban ito. Sa wakas, sa ikatlong ulat, nakuha ni Zephyr ang katawan ng Silverhorn Golden Tattooed Python. Nang ipadala ang bangkay sa pribadong silid. Ang taong namamahala sa auction, si Chen Chong, ay mabilis na lumakad. Your Excellency, medyo marami na ang nakapansin sa iyo sa pagkakataong ito, lalo na ang Young Master Zinlong mula sa Little Dragon King Manor. Originally, determinado siyang makuha ang sawa na ito. Ngayong ninakaw mo na ang gusto niya, natatakot akong sasalakayin kanya. Young Master Zinlong. Bahagyang gumalaw ang puso ni Zephyr Khan. Naunawaan din niya ang kaiabangan ni Zinlong Master. Hindi mahalaga gagawin mo ang iyong trabaho. Habang malalim ang iniisip niya, walang pakialam si Zephyr. Talagang wala siyang pakialam sa isang maliit na Young Master. Tsaka pumunta siya dito para sa trial test. Kung natatakot siya, hindi na kailangan ang pagsubok sa pagsubok. Kabanata 514. Sir, mag-iingat po kayo. Nakita ni Chen Chong ang pagpupumilit ni Zephyr at hindi na nagsalita. Matapos imbitahang lumabas ang lahat, napansin ni Zephyr ang Silverhorn Golden Stripe Python sa kanyang harapan. Ang Silverhorn Golden Tattooed Python na ito ay 12 metro lamang ang haba. Nakapulupot man ito, 5 o 6 na metro ang taas nito. Kung hindi dahil sa sobrang laki ng private room, imposibleng mag-imbak. Isang sungay na pilak ang kumakatawan sa pagkakakilanlan ng kabilang partido. Sa katawan nito, kitang-kita ang mga bahid ng gintong marka. Ibinuka nito ang matutulis nitong kuko. Kahit namatay na ito, nakikita pa rin niya kung gaano ito kalakas at kakilakilabot mula sa matatalas na kuko. Habang nagmamasid siya mula sa isang malapit na distansya, naramdaman na ni Zephyr na ang operasyon ng Ancient Draconic Way sa loob ng kanyang katawan ay halatang nagsimulang bumilis. Ang siyam na kaliskis ng dragon ay patuloy na naglalabas ng mga alon ng kapangyarihan ng dragon. Ang siyam na anino ng dragon ay dahan-daang lumutang at lumitaw sa paligid ni Zephyr. Swoosh! Bahagyang kumurap ang Evil Breaking Eye. Hinanap ni Zephyr ang katawan ng sawa at sa wakas ay naramdaman niya ang tipak ng gintong dugo sa katawan nito.
Ganito talaga ang kaso. Naramdaman ni Zephyr ang pagkakaroon ng butil ng essence blood na ito. Ito ay pare-pareho sa kanyang orihinal na hula. May nakatagong ang dugo ng dragon sa sawa na ito. Bukod dito, naramdaman din ni Zephyr na ang asensya ng dugo ng dragon sa python na ito ay halatang napakadalisay. Bagamat hindi marami sa kanila, malaki pa rin ang pakinabang kung ito ay kanyang lalamunan. Bagaman gumastos siya ng 300 milyong tael ng ginto, nadama ni Zephyr na sulit ito. Ang mga tunay na dragon at iba pang uri ng mga divine dragon ay bihira sa ethereal land, at ang banal na dragon na ito ay naging isang sinaunang alamat. Bibilhin ito ni Zephyr ng walang pag-aalinlangan, pabayaan ang 300 milyon. Habang pinagmamasdan pa rin ni Zephyr ang sawa, nagpatuloy ang auction sa plaza. Sa wakas, nang matapos ni Zephyr ang pagmamasid at paglalagay ng Silverhorn Golden Tattooed Python sa kanyang storage ring, sa wakas ay natapos na ang auction sa labas. Off. Nang lumabas si Zephyr sa private room. Pero mabilis na nag-walk out ang grupo ng mga tao. Ang pinuno ay may pambihirang mukha, ngunit ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na liwanag. Ang grupong ito ng mga tao ay walang iba kundi si Young Master Zinlong at ang iba pa. Sa kanila, may isa pang tao na ang mukha ay agad na naging kakilakilabot nang makita niya si Zephyr. Ang taong maaaring kumilos ng ganito ay natural na si Lin Yushan. Sa pagtingin kay Zephyr, hindi na niya hinintay na sampelan si Zephyr hanggang mamatay. Ngunit alam niya na sa oras na ito, hindi na niya kailangang harapin si Zephyr. Isang tao lang. Nang makita niyang si Zephyr lang ang naroon, biglang sumambulat sa sobrang tuwa ang mukha ni Zinlong Master. Pagkatapos, humakbang siya at inilabas ang kanyang momentum ng walang prinsipyo. Anak! Bumili ka na lang ng Ghost Hand Jade card at ng Silverhorn Golden Tattooed Python na gusto ko. Bahagyang inangat ni Zephyr ang kanyang ulo at tumingin kay Zinlong Master. Nagkaroon siya ng hula sa kanyang isip at mahinang sinabi. Tama. Ako na. Humph. Very good. Boy, you're quite bold. I can give you a chance now. Bigyan mo ako ng Ghost Hand Jade card at ang Silverhorn Golden Tattooed Python. I can forgive what you've done. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Ang mukha ng True Dragon Master ay puno ng layuning pumatay. Well, kung ikaw yon, gagawin mo ba? Nang marinig ito, tumingin si Zephyr kay Zinlong Master na may mahinang ngiti at mahinang sinabi. Tapos tumalikod na siya at umalis, hindi siya pinansin. Sa pagtingin sa likuran ni Zephyr, hindi na nagsalita pa si Zinlong Master, ngunit ang galit sa kanyang mukha ay naging mas matindi. Young Master, ano ang dapat nating gawin? Ang isang grupo ng mga tao na nakatayo sa tabi ni Zinlong Master ay hindi maiwasang magtanong. Walang hiya. Kapag umalis siya sa lugar na ito, patayin mo siya. Kabanata 515. Swoosh. Sa sandaling lumabas siya sa auction house ng Heaven Tower, pinili agad ni Zephyr na tapakan ito at lumipad. Nagsimulang gumalaw ng mabilis ang Thunderfoot. Tulad ng isang kidlat, mabilis siyang tumawid sa kalangitan. Gayunpaman, naramdaman na niya na may mga banal na kaisipan na patuloy na nakakulong sa kanya. Bagamat nawala sa kanya ang maraming banal na pag-iisip sa isang kakilakilabot na bilis, maraming banal na pag-iisip ang bumibilis pa rin, sinusubukang sundan ang kanyang mga yapak. Isang malamig na humph ang ibinigay ni Zephyr sa kanyang puso. Alam na niya ang pinagmulan ng grupong ito ng mga tao. Alam niya na lahat sila ay martial artists sa auction. Ang tinatawag na kayamanan ay hindi maibubunyag. Patuloy niyang ipinakita ang kanyang kayamanan sa auction, na sapat na upang tuksuhin ang maraming eksperto. Swoosh! Sa wakas, nang tumakbo si Zephyr ng 100 milya, napakakaunting mga banal na kaisipan sa likod niya na maaaring mag-lock sa kanya. Maraming makapangyarihang tao sa kanila. Mag-ingat ka. Nang makarating sila sa isang maliit na burol, nakahinga ng maluwag si Zephyr, ngunit iniisip niya ang sarili. Si Zephyr ay natural na hindi natatakot sa grupong ito ng mga tao, lalo na sa isang labanan. Hindi siya natatakot,
Ngunit kung gusto nilang makipaglaro sa likuran niya, kailangan niyang harapin sila ng direkta. Habang nag-iisip si Zephyr, unti-unting bumagal ang kanyang bilis, ngunit napakabilis pa rin ito. Buzz! Nang bahagyang nag-ambala si Zephyr, biglang, isang nagmamadaling tunog ng paglusob sa hangin. Isang guhitan ng espada na nasukdulan na pinalapot, ang pumutol sa kawalan at sumugod patungo kay Zephyr. May gumawa talaga ng first move. Isang grupo ng mga martial artist ang lumitaw 12-12 milya ang layo, ngunit nang makita nila ang pagbabago-bago ng sword energy sa kawalan, nagulat sila. Nakakakilabot na sword energy. May pinigilan ang batang iyon. I didn't expect na may magkukusa. Let's go. This guy has many treasures, especially more. If we kill him and find his treasures, we can use them in our next life. Emph. Naramdaman ang katakot na aura na nagmumula sa guwang, nag-react si Zephyr sa isang iglap. Ngumuso siya sa mahinang boses at biglang tumigil. Pagkatapos, parang niyayakap ang langit, sa sumunod na sandali, muling nagliwanag ang kanyang katawan. Isang walang kapantay na sword energy ang biglang lumabas sa kanyang katawan habang winawagayway niya ang kanyang robe. Ang sword energy ay napakatalim na maaaring hatiin ang langit at lupa. Buzz! Boom! Habang naghahampas ang sword energy sa isa't isa, malakas itong bumangga sa sword energy. Sa ilang sandali, ang matalim na enerhiya ay sumabog sa lahat ng direksyon. Sa banggaan, ang dalawang puwersa ay sumugod palabas ng langit, na naging sanhi ng pagkadurog ng mga ulap sa guwang. Well, sa epekto ng dalawang puwersa, nagmamadaling napaatras ng ilang hakbang ang katawan ni Zephyr, at bakas sa mukha nito ang pagbabantay. Swoosh! Isang lalaki ang bumungad sa kanyang harapan. Natatakpan ng kanyang mahabang buhok ang kanyang mukha. Ang isang braso niya ay may hawak na espada, at ang isa naman ay walang laman na long sleeve lang. One-armed man pala ito. Ikaw ba? Nakilala siya ni Zephyr. Kilala siya bilang one-armed swordsman, na nagustuhan ang cloud swordplay, ngunit malinaw naman, ang presyo nito ay hindi niya kayang bayaran. Ganyan talaga ang kaso. Nawalan ng kontak ang kalaban sa cloud swordplay.